ating sinasabi na ang tiwala ay binubuo at hindi hinihingi. Trust is being built, not to be asked. Hindi natin po pwedeng hingin o sabihin sa isang tao na magtiwala ka naman sa akin. Pwedeng sabihin niya, sige, tiwala ako sa iyo, kaya lang salita lang yan. Upang mabuo ang tiwala natin sa isang tao o ang tiwala ng isang tao sa atin, kailangan ng panahon. Kailangan ng panahon upang makilala natin ang bawat isa. Kailangan ng panahon upang malalaman natin kung ano ba talaga yung kaya niyang gawin. Kailangan mabuo ang isang relasyon bago tayo tuloy ang magtiwala sa isang tao. Kaya lang sa kabilang banda, mas madalas na mahirap magtiwala sa isang tao na kilalang-kilala na natin. Bakit? Kasi alam natin yung kanyang kahinaan. Alam natin yung mga nakalipas na nagawa niyang kamalian. Alam natin kung ano yung kaya na niyang gawin at alam rin natin kung ano yung hindi niya kayang gawin. At sa kasamaang palad, kahinaan natin bilang tao, mas madali nating matandaan yung kahinaan ng isang tao, yung mga hindi mabubuti na kanyang nagawa kaysa kanyang kalakasan, kaysa sa kabutihan na kaniyang nagawa. Sabi nga natin, sa siyam na kabutihan, isang kamalian, malilimutan ng lahat ang iyong ginawang mabuti para sa kanya. Mga kapatid, ito rin yung saloobin ng mga tao kay Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang sabi sa ating Ebanghelyo, yung mga Hudyo ay nagbulong-bulungan. Ano ang tanong nila? Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Sa Ebanghelyo, maliwanag kung sino ba yung mga Hudyo na nagbulong-bulungan. Walang iba kundi yung mga kababayan ni Jesus, yung mga taong lubos siyang kilala. Kahit sa ating Ebanghelyong binasa, maliwanag, kilala nila si Jesus. Hindi ba't si Jose ang hindi ba't kilala natin ang kaniyang ama at ina? Maaaring ang marami sa kanila ay mga lumaking kasama ni Jesus. Simula pa pagkabata, nag-aral sa sinagoga, sumasamba sa templo. Sama-sama sila. Alam nila si Jesus nung siya ay bata. Alam nila si Jesus nung siya ay kabataan. Mga kapatid, ang tanong ng mga tao na hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose ay hindi usapin kung sino ba talaga ang kanyang mga magulang o kung ano ang kaniyang pinagmulan. Ito ay usapin kung ano ba ang kanyang kayang gawin at kung ano ba ang kaniyang kahinaan. Yun ang duda ng mga tao. Bilang kakilala, kaya nga ba ni Jesus magpagaling? Kaya ba na, pwede ba tayong maniwala sa kanyang mga sinasabi? Kasi kilala natin siya. Pero hindi lamang naman yung mga Hudyo ang ganun ng panahon ni Jesus. Tayo rin bilang mga mananampalataya ay nakakaganito madalas o paminsan-minsan. Kilala natin ang Diyos dahil sa ating karanasan sa Kanya. Kilala natin ang Diyos sa positibo at negatibong paraan. Maraming biyaya ang ating tinatanggap sa Diyos. Hindi pa nga natin gayang bilangin. Maraming panalangin natin ang dininig ng Diyos. Marami tayong hiningi sa Diyos na Kanyang ibinigay. Alam natin, galing sa Diyos yan. Kaya lang, sa isang pagkakataon na ang Diyos ay sumablay, para bang nalilimutan natin ang lahat ng iyan. Nasasambit natin, mahal pa ba ako ng Diyos? Naririnig pa ba ako ng Diyos? Kasi atrasado na yung sagot ng Diyos sa aking panalangin.
Ito yung hinihingi ko, iba naman yung ibinigay. Sablay ang Diyos. Dahil dito, minsan, tayo ay lumalayo sa Diyos. Sinusubukang kalimutan ng Diyos. Sinusubukang tumakbo palayo sa Diyos. Nasisira ang ating tiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay sumablay sa kabila ng maraming pagkakataon na siya ay nagbigay ng biyaya at tumugon sa ating mga kahilingan. Sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari, narinig natin si Propeta Elias. Gusto ko nang mamatay, Panginoon, kunin mo na ako, hirap na ako. Saan ba siya nahihirapan? Sa pagiging propeta. Sapagkat maraming ipinapagawa sa kaniyang Diyos bilang kaniyang mensahero sa kaniyang bayan. At dahil dito, siya ay hirap na at nakatanggap pa ng banta sa kaniyang buhay. Kaya anong nangyari? Tumakbo si Elias, nagtago, lumayo sa Diyos, iniwan ang kaniyang gawain. Pero ang nalimutan niya ng lahat ng kaniyang ginawa at gagawin ay para sa Diyos. Gawain ng Diyos, at higit sa lahat nalimutan niya na sa lahat ng pagkakataon na iyon ay kasama niya ang Diyos. Nung siya ay okay, kasama niya ang Diyos. Nung siya ay nahirapan, kasama niya ang Diyos. Kaya lang nalimutan ni Propeta Elias. At ganoon din tayo. Nalilimutan natin. Kapag tayo ay nahirapan, kapag medyo na-delay, tumatakbo tayo palayo sa Diyos dahil sira na yung ating tiwala sa Diyos. Pero ang maganda rito, hindi ipinakita ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan dahil kaya niyang gawin ang lahat. Ang ipinakita ng Diyos kay Propeta Elias, siya ay hindi nangiiwan. Nagpadala siya ng anghel upang paglingkuran si Elias nang sa gayon magbalik ang kaniyang lakas at siya ay magpatuloy sa kaniyang gawain bilang propeta. Ganito ang Diyos, mga kapatid. Minsan kailangan natin huminto at magpahinga nang sa gayon ma-realize lang natin na andun pala ang Diyos. Magpahinga dahil pagod. Magpahinga dahil sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. Subalit huwag natin kalimutan na andin ang Diyos. At siya pa rin yung gumagawa ng paraan ng ating makita na naandyan nga siya at hindi siya nag-iiwan. Sa kasamaang palad, mas marami sa atin at sa maraming pagkakataon, tayo ang tumatakbo palayo sa Diyos. Tayo ang nagtatago sa paningin ng Diyos. Ayaw nating makita tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo ay nagdududa. Sapagkat tayo ay nag-aalinlangan. Nawawala ng tiwala sa Diyos dahil lamang sa isang sablay. Hindi naman talaga sablay ng Diyos eh. Yun lang yung ating pagtingin. Kasi iba yung gusto nating mangyari sa ibinigay sa atin ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Ako yung pagkaing nagbibigay buhay. Ako yung tinapay na kapag kinain mo, makakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa ating ebanghelyo? Siya ang pinagmumula ng lahat. Siya ang pinagmumula ng ating buhay. Anong sabi niya? Ang nananalig sa akin ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Aba, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, saan ka pupunta? Ay kay Jesus. Kung saan nangagaling ang iyong ikinabubuhay, dapat malapit ka doon. Di ba yung halaman kapag binunot mo o pinutol mo yung ugat, sigurado patay. Kapag inilayo mo ang halaman sa lupa, binunot mo sa lupa, sigurado patay kasi ang lupa ang pinanggagalingan ng sustansya. Ganun din tayo, kapag tayo ay tumakbo palayo sa Diyos, anong asahan mo? Mamamatay tayo, hindi pisikal, pero espiritual. Kaya ano ang paanyaya sa atin ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin nang kayo ay makaroon ng buhay. Hindi lang yung buhay na walang hanggan, kung yung buhay na makabuluhan habang tayo nandito sa lupa. Hindi naman talaga kailangang hintayin pa yung buhay na walang hanggan. Ang mahalaga yung makabuluhang buhay natin dito sa lupa.
Pero yung makabuluhang buhay, hindi naman ibig sabihin yan ay laging okay, laging maayos. Makabuluhan ang buhay mo kasi up and down. Kasi may pagsubok, pagkatapos ng pagsubok, nakikita mo yung iyong tagumpay. At doon mo nakikita yung mga kaya mong gawin, doon mo nakikita kung gaano kalaking biyaya ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, bawat linggo tayo ay nagsisimba. Tumatanggap tayo ng banal na komunyon. Tinatanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa Kaniyang salita at sa banal na tinapay. Siya ay nagiging bahagi ng ating buhay. Ang pagsisimba, lalo na kung araw ng linggo, ay hindi lamang bahagi ng ating schedule sa buong linggo. Ay, linggo ngayon, magsisimba ko, schedule ng aking pagsisimba. Ang pagsisimba, ang banal na misa, ay bahagi ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Sapagkat sa banal na misa, ay ating napayayabong ang ating relasyon sa Diyos. Tayo ay nagiging mas lalong malapit sa ating Panginoong Hesukristo. At sa banal na misa, hindi lamang nabubuo ang tiwala natin sa Diyos, kundi sa banal na misa, tayo ay nagiging katulad ng Diyos. Anong sabi ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso? Tayo'y mga anak ng Diyos at dapat tayong maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang mataas na layunin ng banal na misa. Hindi lamang tayo ay magpasalamat sa Diyos, hindi lamang tayo ay magpuri sa Diyos o humiling sa Diyos. Ang higit sa lahat, ang layunin ng banal na misa sa ating mga naririnig, sa ating paglapit sa Diyos, tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Sa paanong paraan? Ang sabi ni Apostol San Pablo, iwaksin na yung alitan, yung masama, yung pagsumpa, lahat ng mga negatibong bagay, lahat ng hindi maging magandang bagay. Anong dapat gawin? Kayo ay magpatawaran, kayo ay magmahalan. Dapat daw tayong matutong magpatawad, dapat tayong matutong magmahal upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Una sa lahat, nakanasan nating ibigin ng Diyos, nakanasan nating patawarin ng Diyos, nakanasan natin ang awa ng Diyos mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo rin ay kayang magmahal, tayo rin ay kayang magpatawad. At higit sa lahat, sa ating bawat pananalangin, sa bawat paglapit natin sa Diyos, at habang tayo ay lumalapit sa kamay ng Diyos o sa paanan ng Diyos, higit natin nakakaya na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo ang magpatawad at magmahal. Sapagkat ang Diyos ang naunang magpatawad sa atin, ang Diyos ang nagmaunang magmahal sa atin.